Welcome back sa Tagalog Mystery Hub, kung saan tutuklasin natin ang mga nakakilabot na kwento, misteryo, at hiwagang hindi pa nalulutas. Huwag kalimutang mag-subscribe at pinutin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong punong-puno ng kababalaghan at misteryo. Pebrero ng 1978, isang malamig, tahimik na araw sa paligid ng Lake Michigan. Ang tubig nito ay nagyelo at ang hangin ay punong-puno ng lamig, parang tumatago sa balat. Isang binata, si Steve Kubacki, isang 23 taong gulang na estudyante ng Hope College, ay nagpasya na maglakad sa yelo gamit ang kanyang skis. Isang pangkaraniwang gawain para sa isang taong mahilig sa paglalakbay at may kaalaman sa navigation. Ngunit sa araw na iyon, isang kakaibang pangyayari ang magaganap. Hindi na siya muling nakita. Isang search and rescue team ang ipinadala upang hanapin siya. Sa yelo, nakita nilang kanyang mga bakas ng paa na tila patungo sa gitna ng lawa. Ngunit sa dulo ng mga yapak na ito, isang nakabukas na espasyo sa yelo at wala nang anumang palatandaan kung saan siya maaaring napunta. Walang katawan, walang anumang kagamitan, para naglakaw siya na parang bula. Ngunit, ang tunay na misteryo ay nagsimula makalipas ang mahigit isang taon. Nang bigla siyang lumitaw, walang ideya kung saan siya nanggaling at anong nangyari sa kanya. Ano nga ba ang tunay na kwento sa pagkawala ni Steve Kubacki? Ano ang maaaring ipaliwanag sa kanyang misteryosong pagbabalik? Samahan niyo akong tuklasin ang kakaibang kwentong ito. Ang pagkawala ni Steve Kubacki ay naganap sa loob ng Lake Michigan Triangle, isang mahiwagang bahagi ng Great Lakes na kilala sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Matatagpuan ito sa pagitan ng Nottington, Michigan, Benton Harbor, Michigan at Manitowoc, Wisconsin. Sa loob ng triangle na ito, maraming barko na iulat na nawawala. Eroplano bigla naglalaho mula sa radar at may mga taong hindi na muling nakikita. Ang lawa mismo ay kilala sa hindi inaasahang mababago ng panahon. Malakas na alon at malalim na bahagi na tila lumalamang sa mga pupunta dito. Ngunit di lang iyon ang nakakagulat. May mga ulat ng kakaibang liwanag sa kalangitan, pagkawala ng signal sa mga radyo at GPS, at mga anino sa ilalim ng tubig na hindi maipaliwanag. Ang tanong, may koneksyon kaya ang lugar na ito sa pagkawala ni Steve Kubacki? Pebrero ng 1978, nagpasya si Steve Kubacki na maglakad sa nagyayelong bahagi ng Lake Michigan. Eksperto siya sa outdoor activities at sanay sa navigation. Dala niya ang kanyang skis at naglakad sa ibabaw ng yelo. Makalipas ang ilang oras, hindi siya nakabalik. Nag-aalala ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Naglunsad ng paghahanap ang mga otoridad. Sa yelo, natagpuan nila ang kanyang mga bakas ng paa na patungo sa lawa. Ngunit sa dulo ng mga yapak, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa kanila. Tila bilang natapos ang bakas, na parang si Steve ay biglang nawala. Wala siyang iniwang kagamitan, walang palatandaan ng paghihirap o kahit anong senyales na maaaring nahulog siya sa tubig. Ang tubig sa paligid ay hindi nagpakita ng anumang senyales na nabasag na yelo na maaaring ikinulunod niya. Sa kabila ng malawakang paghahanap, walang katawan na nakita. Hanggang sa tuluyang sumuko ang mga otoridad, itineklarang patay si Steve Kubacki. Ngunit ang tunay na misteryo ay nagsimula makalipas ang 15 buwan. Noong May 5, 1979, sa isang ganap na hindi inaasahang pangyayari, si Steve Kubacki ay muling nagpakita. Nagkasing siya sa isang damuhan sa Gilman, Illinois. Malayo, magit 1,000 milya mula sa Lake Michigan kung saan siya huling nakita. Wala siyang suot sa alinman sa mga damit na sinuot niya noong araw ng kanyang pagkawala. Kasama niya isang backpack na may mga hindi niya kilalang kagamitan. Naglakad siya pa uwi, naguguluhan at di makapaniwala. Nang marating niya ang kanyang tahanan, gulat na gulat ang kanyang pamilya. Ang taong matagal nang itunuring na patay ay biglang bumalik. Malusog, walang sugat, ngunit walang alaala kung saan siya nanggaling. Ayon sa kanya, pakaramdam niya isang araw lamang ang lumipas. Wala siyang maalala sa loob na mahigit 1 taon ng pagkawala niya. Hindi niya alam kung paano siya napunta sa Illinois o kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit hanggang ngayon, walang malinaw na sagot. Si Steve mismo hindi na nagsalita pa ng mas marami tungkol sa kanyang pagkawala. Hindi siya nagpag-examine ng medikal o psikiatriko at nanatili siyang tahimik tungkol sa buong karanasan. Hanggang ngayon, ang pagkawala at pagbabalik ng Steve Kubacki ay isa pa ring misteryo. Wala tayong tiyak na sagot kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi siya nag-iisa. Marami pang kaso ng pagkawala sa Lake Michigan Triangle na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas. Maraming teoryang lumitaw.
Ang ilan ay nagsasabing maaaring nakaranas siya ng dissociative fugue, isang pambihirang kondisyon sa pag-iisip kung saan ang isang tao ay bilang nawawala ng alaala at nagpapalipat-lipat ng lugar. Ngunit may iba namang naniniwala na may mas kakaibang puwersa ang may kaagawan sa pagkawala niya. May naniniwala na maaaring napadpad siya sa ibang dimensyon, isang parallel reality na makikita sa loob ng Lake Michigan Triangle. May iba naman nagsasabi na posibleng kinuha siya ng hindi pangkaraniwang nilalang o isang misteryosong puwersang hindi kayang paliwanag ng tao. May iba naman nagsasabi na maaaring nawala siya dahil sa isang time slip, kung saan ang isang tao hindi sinasadyang mapunta sa isang panahon o lugar. Ano sa tingin mo? Isa ba itong kaso ng simple ng pagkawala ng alaala o may mas malalim at may hiwagang dahilan sa pagkawala ni Steve Kubacki? Iwanan niyo yung opinion sa komento. Kung mahilig ka sa ganitong uri ng misteryo, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang kwento ng misteryo. Ito ang Tagalog Mystery Hub. Hanggang sa muli, paalam.